Naniniwala ka ba sa love at first sight? Naniniwala ka ba na ang pag-ibig kahit na hindi mo hanapin, ito ay kusang dumarating? Ito ang kwento ng ating matutunghayan ngayon. Kwento ng pag-ibig na kahit sa kasagsagan ng bagyo ay susuungin ng ating bida. Mailigtas lang ang lalaking natagpuan sa isang basurahan na yun palang magdadala sa kanya sa bagong buhay at magandang kapalaran. Ang pag-ibig na matagal niya nang hinihintay. Sa kalakasan ng isang marahas na bagyo, ang tanging hangad lang ng simpleng dalagang si Maya ay makauwi ng ligtas sa kanyang maliit at liblib na tahanan. Ngunit sa isang madilim at masukal na iskinita, malapit sa tambakan ng basura, isang hindi inaasahang tagpo ang babago sa takbo ng kanyang tahimik na buhay. Doon ay natagpuan niya ang isang estranghero, duguan, walang malay, ngunit bakasang kisig at kakaibang tikas sa panghangatawan. Sa kabila ng takot na siya ay nag-iisa sa buhay at walang malapit na kapitbahay, na naig ang awa sa puso ni Maya. Tinik niya ang panganib, kinupkup niya ang lalaking walang kahit na anong alaala sa kanyang nakaraan nang magising ito. Tinawag niya itong Eros. Tadhana na nga ba ang naglapit sa kanila? Dahil sa bagsik ng bagyo, gumuho ang tanging tulay na nag-uugnay sa kanilang baryo patungo sa lungsod. Nang putol ang komunikasyon ng tuluyang masira ang kanyang lumang cellphone at wala silang kahit na anong kagamitang dikuryente. Sa loob ng isang buwan, naging mundo nila ang isa't isa. Sa ilalim ng liwanag ng kandila at init ng mga yakap sa malamig na gabi. Isang mabilis at malalim na pag-ibig ang sumibol sa pagitan ng dalawang magkaibang kaluluwa. Isang pangako ang binitawan. Hindi sila maghihiwalay. Ngunit ang pansamantalang paraiso ay nayanig ng mga dambuhalang helicopter ay lumapag sa bakuran ni Maya. Ang estangherong nag-iigib ng kanyang tubig at natutong kumain ng tuyo ay hindi pala ordinaryong tao. Siya si Alexander Sebastian, ang nag-iisang tagapagmana ng isang bilyonaryong imperyo na itinuturing na patay na matapos ang isang sabotahe. Ngayong nagbalik ng alaala ni Eros at alam na ni Maya ang totoong pagkatao nito, isang marahas na katotohanan ang sumampal sa kanya. Magkaiba sila ng mundo. Paano lalabanan ng isang simpleng taga-probinsya ang marangya, mapanganib at mapagmalaking mundo ng mga elitista? Habang pilit na binubura ni Maya ang pagkakagusto sa lalaki upang maprotektahan ang kanyang puso, hindi naman papayag si Alexander na mawala ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay at kaluluwa. Ngunit sa mundong pagbuka ng mga lihim ng nakaraan at pagbabanta ng mga kaaway na nagnanais na pumatay sa kanila, sapat bang pag-ibig para itawid sila sa magkabilang dulo ng mundo? O tuluyan ang lalamunin ng agos ang tadhana ng kanilang mga puso? Isang kwento ng sakripisyo, panganib at pag-ibig na higit pa sa lahat ng yaman sa mundo. Handa ka bang sumubaybay sa pag-ibig na sinubok ng ulan at ginto? Humahampas ang malalakas na hampas ng hangin at tila walang katapusang ulan ng gabing iyon. Basang-basa si Maya habang pilit na sinusuong ang sarili sa makipot na daan patungo sa kanilang iskinita. Hawak niyang isang sirang payong na halos baligtarin na ng hangin, habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa plastic bag na naglalaman ng kanyang mga biniling grocery. Galing siya sa huling biyahe ng tricycle mula sa bayan. At dahil sa lakas ng bagyo, maagang nagdilim ang paligid. Ang tanging nagbibigay liwanag lang sa daan ay ang matatalas na kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa kalangitan. Kasunod, ang nakabibinging kulog. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang. Bukod sa nilalamig na siya, may kakaibang kabarin na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang kanilang lugar ay medyo liblib, malayo sa sentro ng lungsod at walang kalapit na kapitbahay. Sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon, alam niya sarili lang niyang maasahan niya. Malapit na siya sa gate ng kanyang maliit na bakuran nang biglang dumaing ang hangin at kasabay nitong isang kakaibang anino na nakuha ng kanyang pansin.
Sa tabi ng tambakan ng basura, sa gilid ng isang lumang pader, may nakahandusay na malaking bulto. Napatigil si Maya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino yan? Lakas loob niyang sigaw ngunit agad ding nilaman ng tunog ng ulan ang kanyang boses. Dahan-dahang dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa direksyon ng anino. Nang muli pang gumuhit ang kidlat, doon na tuluyan ng laki ang kanyang mga mata at halos mapatili siya sa gulat. Isang lalaki, nakadapa ito sa maputik na lupa. Basang-basa at tila walang malay. Nabitawan ni Maya ang kanyang payong at grocery. Agad siyang lumod sa putikan at tinawakan ng balikat ng lalaki upang iahon ang mukha nito. Kuya! Kuya, gising! Naririnig mo ba ako? Iyugyug niya ito, ngunit walang sagot kundi ang mahinang daing ng sakit mula sa mga labi nito. Sa tulong ng muling pagliwanag ng langit, napansin ni Mayang malalim na sugat sa gilid ng ulo ng lalaki. Napatuloy na dinadaluyan ng dugo, humahalo sa tubig ulan. May mga pasari nito sa mukha at mga galos sa braso. Ngunit sa kabila ng dumi, dugo at putik, hindi maikakaila ang kisig nito. Matangkad ito, malapad ang mga balikat at may magandang pangangatawan na baka sa basang-basang kasuotan nito. Anong gagawin ko? Bulong ni Maya sa sarili habang nanginginig ang mga kamay. Mag-isa lang siya sa bahay. Walang matatakbuhang kapitbahay sa ganitong oras at panahon. Delikado ang magpapasok ng hindi kilalang lalaki, lalo na't estranghero to. Pwede siyang mapahamak, ngunit nang tignan niyang namumutlang mukha ng lalaki at ang panginginig nito sa lamig, na naigang likas na kabutihan sa kanyang puso. Hindi niya kayang iwanan ng isang taong mamamatay na sa tindi ng bagyo. Magte-take na naman siya ng risk. Bahala na, sa isip niya. Gamit ang buong lakas na natitira sa kanyang katawan, tinakay at binuhat ni Maya ang mabigat na lalaki. Bawat hakbang ay isang sakripisyo. Halos mabuwal silang dalawa sa putikan. Ngunit pilit niyang pinatatatag ang kanyang mga binti hanggang sa marating nila ang pintuan ng kanyang maliit na bahay. Nang maipasok, maingat niya itong inihiga sa kanyang nag-iisang katre sa sala. Hinihingal na kumuha si Maya ng lumang kumot, langgana, ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Gamit ang banayad ng mga kamay, sinimulan niyang linisin ang mga sugat sa mukha at katawan ng lalaki. Habang pinupunasan ng noon nito, hindi mapigilan ni Mayang mapatitig ng matagal. Napakagwapo ng estranghero. Matangos ang ilong, makapal ang kilay at mahabang mga pilik mata. Kahit pa may mga pasa, halatang galing sa marang niya at komportableng pamumuhay ang makinis itong kutis. Sino kaya to? At bakit to napadpad sa liblib na iskinita nila na duguan? Madaling araw na nang mapansin ni Maya ang paggalaw ng mga daliri ng lalaki. Lumika ito ng mahinang tunog at dahang-dahang dinilat ang mga mata. Kulay tsokolate ang mga mata nito. Malalim, ngunit blankot puno ng labis sa takot at pagkalito. Napaatras si Maya, biglang kinabahan. Gising ka na pala. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito sa bahay ko. Tumingin sa paligid ng lalaki bago hinawakan ng kanyang sugatang ulot na papikit sa sakit. Tumingin ito ng dumiretso sa mga mata ni Maya. Nasaan ako? Sino ako? Sino ako? Tanong ng lalaki, basag ang boses at bakas ang desperasyon. Natigilan si Maya, kinabahan siya sa narinig. Hindi mo ba naalalang pangalan mo? O kung anong nangyari sa'yo? Umiling ang lalaki, pilit na nag-iisip ngunit lalo lang itong nasasaktan. Wala akong maalala na kahit na ano. Napakapit si Maya sa kanyang dibdib. Ang estrangherong kinukup niya ay hindi lang basta sugatan, wala rin itong kahit na anong alaala. Hindi nakatulog si Maya sa natitirang mga oras ng madaling araw. Nakaupo lang siya sa tabi ng isang maliit na mesa habang pinagmamasdan ng estrangherong mahimbing na namang nakatulog matapos ang matinding pagkalito nito. Nang sumapit ang umaga, bagamat tumila ng ulan, natiling madilim ang langit at may mabigat na atmosfera sa paligid. Agad na hinanap ni Maya ang kanyang lumang keypad cellphone upang tumawag ng ambulansya o kahit ng mga otoridad sa barangay. Ngunit nang pinindot niya ang power button, sumindi lang ito ng ilang segundo. Kumurap-kurap ang screen at tuluyan ang nag-blackout. Sinubukan niya na itong buksan ng paulit-ulit, ngunit wala na, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Kamalasan nga naman,
Bulong ni Maya sa sarili, sabay bagsak ng balikat. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Wala silang kuryente dahil pinatay ng electric company ang supply kagabi dahil sa baha. At dahil liblib ang kanilang lugar, wala din siyang kahit na anong gadget at kagamitan na may baterya o nangangailangan ng kuryente para makasagap ng balita. Para silang tuluyang naihiwalay sa sibilasyon. Nagpasya si Maya na lumabas na muna para humingi ng saklolo sa bayan at bumili ng gamot. Bago umalis, binisa niya na munang lalaki gamit ang mga lumang damit ng kanyang yumaong ama. Isang kupasing t-shirt at shorts. Kahit na medyo biti ng mga to sa malalaking pangangatawan ng lalaki, lalo lang nitong na-emphasize ang kakasigan nito. Dito ka na lang muna, Eros, wika ni Maya sa natutulog na lalaki bago tuluyang isarang pinto. Pansamantala niyang ibinigyan ng pangalan iyon dahil kailangan niya itong tawagin sa isang pantawag. Mabilis ang lakad ni Maya patungo sa dulo ng kalsada kung saan matatagpuan ang malaking tulay na nag-uugnay sa kanilang baryo patungo sa kabilang bayan at sa lungsod. Yun lang ang tanging daanan ng mga sasakyan at tao. Ngunit pagdating niya doon, laking gulat niya nang makitang nagkakagulong mga tao at may mga harang na yellow tape ng barangay. Maya, huwag ka nang tumuloy, sigaw ng isang barangay tanod nang makita siya. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Maya habang nakatitig sa unahan. Gumuhang tuloy kagabi dahil sa flash flood sa lakas ng agos ng ilog. Putulang daan papuntang lungsod. Walang makakatawid kahit na motorsiklo o lakad dahil delikado pa ang ilog. Matatagalan bago tumaayos o makagawa ang gobyerno ng pansamantalang daan. Paliwanag ng tanod. Nanghinang mga tuhod ni Maya. Ibig sabihin, nakulong sila sa baryong ito. Walang cellphone, walang kuryente, at walang paraan para madala si Eros sa ospital sa lungsod. Bagsak ang balikat at mabigat ang hakbang na bumalik si Maya sa kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang lalaki, si Eros, ay gising na, nakatayo to sa gitna ng sala. Hawak ang isang lumang walis tingting at sinusubukang linisin ang mga dumi na pumasok kagabi mula sa bagyo. Kahit na may mga sugat pa ito at nakasuot ng lumang damit para itong isang modelo na nagsushoot sa isang simpleng bahay kubo. Napatingin si Eros kay Maya at agad na sumilay ang marahang ngiti sa mga labi nito. Bumalik ka na pala. Sinubukan kong maglinis para makabawi sa kabaitan mo. Huminga ng malalim si Maya at naupo sa kahoy na upuan. Mukhang stuck ka na muna dito sa akin, Eros. Putol lang tanging tulay na papuntang lungsod. Walang signal, walang kuryente at sira ang cellphone ko. Tayong dalawa na lang munang nandito sa lugar na to habang hindi pa gumagawa ng paraan ng pamahalaan. Lumapit si Eros at lumuhod ng bahagya sa tapat ni Maya, sapat na para magkatitigan sila. Ang init ng kanyang mga mata ay tila nagpabilis na naman sa tibok ng puso ng dalaga. Ayos lang sa akin, malambing na sabi ni Eros. Wala man akong maalala sa nakaraan ko. Pakiramdam ko naman, ligtas ako basta kasama ka. Mabilis na gumapang ang mga araw na naging linggo dahil putol lang tulay at walang komunikasyon sa labas ng kanilang maliit na baryo. Unti-unting nasanay sina Maya at Eros sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang buhay na walang teknolohiya o kuryente na noong noona ay tila parusa para kay Maya ay naging isang pambihirang pagkakataon upang mas makilala nila ang isa't isa. Sa bawat pagsubok ng pang-araw-araw na gawain, laging naroon si Eros para tumulong. Kahit na halatang hindi to sanay sa mabibigat na trabaho base sa kanyang malalambot na kamay noong una, mabilis siyang natuto. Si Eros ang nagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig mula sa balon. Siya ang nagtataga ng kahoy na panggatong at masigasig ding tumutulong kay Maya sa pag-alaga ng mga pananim na gulay sa likod bahay na siyang tanging pinagkakakitaan at pinagkukunan nila ng pagkain. Sigurado ka ba na ayos ka lang sa ganyang trabaho, Eros? Tanong ni Maya isang hapon habang pinapanood ang lalaki na pawisan ngunit masayang nagbubungkal ng lupa. Pinahira ni Eros ang noo gamit ang braso at kumiti ng napakatamis. Isang ngiti na palaging nagpapatalon sa puso ni Maya. Oo naman. Sa totoo lang, kahit na wala akong maalala sa past ko, parang mas payapa ang pakiramdam ko sa ganitong buhay. Masaya ako na nakakatulong ako sa'yo.
Kapag sumasapit ang gabi, doon higit na nagiging special ang kanilang pagsasama. Sa ilalim ng madilim na paligid, ang tanging nagbibigay liwanag sa loob ng malimit na bahay ay ang maliit na apoy mula sa isang pirasong kandila sa gitna ng kanilang hapagkainan. Ang simpleng ulam na tuyo, sinigag at pinakbet ang bagong pitas sa hardin ay tila nagiging isang marangyang piging dahil sa kanilang mga tawanan at kwentuhan. Wala silang telebisyon o radyo, kaya ang bawat gabi ay nilalaan nila sa malalim na usapan. Doon napansin ni Maya kung gaano katalino at kagaling magsalita si Eros. Kahit hindi nito maalala ang sariling pangalan, may mga salita at idea ito na nababanggit na halatang nagmula sa isang taong may mataas na pinag-aralan. Salamat ng marami, Maya. Pambasag ni Eros sa katahimikan isang gabi habang pinagmamasdan ang unti-unting pagtunaw ng kandila sa pagitan nila. Para saan naman? Nakangiting tanong ng dalaga habang nagliligpit ng platong kinainan. Sa lahat. Sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Sa pagtitiwala mo kahit na isang stranghero ako na pwedeng maging panganib sa'yo. Seryoso sagot ni Eros habang kanyang mga tsokolating mata ay nakatitig ng diretsyo sa mukha ni Maya. Kahit hindi mo ko kilala, binigyan mo ko ng tahanan. Napaiwas ang tingin si Maya. Naramdaman niyang pamilyar na kabatinit ng kanyang mga pisngi. Kawawa ka naman kasi kung iiwanan kita sa ulan. At saka napatunayan ko naman na mabuti kang tao, Eros. Sobrang bait mo. Umakbang paitaas sa Eros at tinawakan ng kamay ni Maya na nasa ibabaw ng mesa. Napasinghapang dalaga sa kuryenteng dulot ng haplos na yon. Sana, wag nang bumalik ang alaala ko. Bulong ni Eros. Mas lalo humigpit ang hawak sa kamay ng dalaga. Dahil natatakot ako na kung sakaling malaman ko kung sino ako, bakang ibig sabihin nun ay kailangan kitang iwan at ayaw kong umalis sa piling mo, Maya. Napipi si Maya. Ang mga salitang yun ay musika sa kanyang tenga, ngunit nag-iwan din ng matinding takot sa kanyang isip. Nahuhulog na siya ng tuluyan kay Eros. Isang lalaking walang nakaraan, ngunit unti-unting nagiging kanyang kasalukuyan at hinaharap. Lumipas pang ilang gabi at ang hanging dala ng nagdaang bagyo ay napalitan ng malamig at banayad na sipuing ng ambon. Kahit na maayos ng pakiramdam ni Eros sa pisikal na aspeto, alam ni Maya na gabi-gabi pa rin nakikipagbuno ang isip ng lalaki sa kawalan ng kanyang alaala. Isang gabi, bandang hating gabi, nagising si Maya sa marahas at pigil na daing na nagmumula sa kama sa sala. Agad siyang bumangon mula sa kanyang higaan sa sahig at nagmamadaling lumapit kay Eros. Sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, nakita niyang pinagpapawisan ng malapot ang lalaki habang pabalik-balik ang ikot ng ulo nito sa unan. Binabangungot to. Wag! Ang sasakyan! Preno! Walang preno! Sigaw ni Eros at basag ang boses at bakas ang matinding takot sa mukha. Lolo! Mag-iingat kayo! Eros! Eros, gising! Niyakap si Maya, hinawakan magkabilang balikat nito upang kalmahin ang nanginginig nitong pangangatawan. Panaginip lang yan, Eros! Nandito ako! Gumising ka! Napabalikwas ng upo si Eros na hinihingal habang malalim ang paghinga na tila ba galing sa isang mahabang takbuhan. Nang maramdaman niyang malalambot na bisig ni Maya na nakapulupot sa kanya at ang pamilyar na halimuyak ng dalaga, biglang kumalma ang nagwawala niyang sistema. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ni Maya. Tinitiyak kung totoo bang kanyang nakikita. Ang init ng kanilang mga hininga ay nagtagpo sa gitna ng malamig na gabi. Walang ibang tunog kung hindi ang banayad na patak ng ambon sa bubong at ang mabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Maya, bulong ni Eros, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niya ng kinikimkim. Natatakot ako sa dilim, pero kapag nakikita kita, nawawalang lahat ng takot ko. Hindi na napigilan ni Eros ang kanyang sarili. Sa bawat araw na lumipas, ang paghanga niya kay Maya ay nag-iisang malalim at nag-aalab na pagmamahal. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang muka. Binibigyan si Maya ng pagkakataon na umiwas kung nais nito. Ngunit nanatili si Maya, nakatitig sa kanyang mga labi, tila hinihintay din ang sandaling yun. Isang banayad ngunit mapusok na halik ang pinagsaluhan nila. Sa ilalim ng dilim,
Tumugon si Maya ng walang pag-aalinlangan. Iniiwan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa labas ng pintuan. Sa halik na yun, naramdaman ni Maya ang tindi ng pagmamahal, proteksyon at pangako ng lalaki. Para silang dalawang kaluluwa na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng kawalan ng mundo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Eros ang kanyang noo sa noo ni Maya. Humahaplos ang kanyang mga daliri sa pisngi ng dalaga. Ano man ang mangyari sa hinaharap, Maya, kahit na sino pa ako sa nakaraan, hindi kita iiwan. Pinapangako ko sa'yo, ikaw lang ang mamahalin ko. Seryosong wika ni Eros. Niyakap siya ni Maya ng mahigpit upang itagong mga luhang biglang pumatak sa kanyang mga mata. Masaya siya, ngunit sa likod ng kanyang isip may isang malaking takot na patuloy na nagbabadya. Sino ba talaga si Eros sa totoong buhay? At kapag nalaman na nilang katotohanan, mapapanindigan ba nito ang binitawang pangako? Makalipas ang halos isang buwan, mula nang magsimulang kanilang simpleng pagsasama, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang tulay na gumuho ay bahagya ng naayos ng mga engineer para sa mga emergency vehicles, bagamat hindi pa rin ito ganap na ligtas para sa pampublikong sasakyan. Isang maagang umaga, habang naghahanda si Maya ng magaan na almusal, biglang nayanig ang buong paligid. Isang malakas, maugong at papalapit na tunog ng makina ang bumasak sa katahimikan ng madaling araw. Parang may dambuhalang electric fan sa itaas ng kanilang bubong na nagpayanig maging sa mga luma nilang dingding. Nagtakbuhan ang mga ibon palayo sa mga puno at ang alikabok sa labas ay nagsimulang umikot sa ere. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Maya sabay bitaw sa sandok. Agad na lumabas si Maya sa kanyang maliit na veranda. Sumunod din si Eros na kalalabas lang mula sa banyo, hawak pang isang tuwalya. Pagtingin nila sa kalangitan, laking gulat ni Maya nang makitang dalawang naglalakihang marangyang helicopter. Kulay itim at may gintong selyo na dahan-dahang lumalapag sa bakanting lote na katabi lang ng kanyang bahay. Mula sa mga helicopter ay mabilis na nagsipagbabaan ang mga lalaking nakasuot at may mga suot na earpiece at formal ang tindig. Agad silang gumawa ng barikada. Tila may pinoprotektahang napakahalagang tao. Kasunod nun isang matandang lalaki ang bumaba. Bagamat may katandaan at may hawak na mamahaling baston, mababakas sa mukha nito ang labis na otoridad, yaman at bagsik. Nang makita ng matanda si Eros na nakatayo sa tabi ni Maya, biglang nagbagong mukha nito na walang formalidad at napalitan ng matinding emosyon. Patakbo itong lumapit habang nangangatog ang boses. Alexander! Diyos ko! Apo ko! Buhay ka! Sigaw ng matanda sabay yakap ng mahigpit kay Eros. Lolo? Biglang sambit ni Eros. Sa pagkakataong iyon, parang may sumabog na bomba sa loob ng isip ng lalaki. Napahawak si Eros sa kanyang magkabilang sentido at napaluhod sa lupa habang napapikit ng mariin. Ang huling sinabi niya sa kanyang bangungot. Ang preno, ang aksidente, ang bangin ay biglang nagkaroon ng malilinaw na detalye. Isang baha ng mga alaala ang tuluyang bumalik sa kanya. Naalala niya ng lahat. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi Eros. Siya si Alexander Sebastian, ang nag-iisang tagapagmana ng Sebastian Group of Companies. Isang dambuhala at bilyonaryong imperyo sa bansa na nagmamay-ari ng mga hotel, shipping lines at real estate. Ang aksidente niya, isang buwan na nakakalipas na hindi basta aksidente, kundi isang pagtatangka sa kanyang buhay ng mga kalaban sa negosyo na nagsabotahe sa kanyang sasakyan. Naalala ko na. Lahat. Bulong ni Alexander habang dahan-dahan na tumatayo. Ang kanyang tindig ay biglang nagbago na walang pagiging simple ng isang taga-probinsya at napalitan ng formal at malamig na aura ng isang makapangyarihang CEO. Napaatras si Maya ng ilang hakbang habang nakatitig sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lalaking kasama niya sa banig, ang lalaking nag-iigib ng kanyang tubig at ang lalaking nangakong hindi siya iiwan sa ilalim ng liwanag ng kandila ay isang bilyonaryo, isang taong napakalayo sa kanyang simpleng mundo. Mabilis na pinalibutan ng mga armadong bodyguard si Alexander. Tila ba tinitiyak na walang anumang panganib na makakalapit sa nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Sebastian. Ang dating maliit at tahimik na bakura ni Maya ay napuno ng mga taong may matitigas na mukha at mamahaling kasuotan.
Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Maya sa tabi ng kanyang pinto. Yakap ang sarili habang nararamdaman ang unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Ang matandang bilyonaryo, ang don na lolo ni Alexander ay humarap kay Maya. Pinasadahan nito ng tingin ng simpleng kasuotan ng dalaga at ang lumang bahay bago nagsalita sa isang formal ngunit malamig na tono. Ikaw ba ang nag-alaga sa aking apo sa loob ng isang buwan? Tanong ng matanda. Utang ng pamilyang Sebastian ang buhay ni Alexander sa'yo. Bilang ganti, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sapat ng halagang yan para makalipat ka sa lungsod at magsimula ng marangyang buhay. Parang sinampal si Maya sa narinig. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa matinding pagkabigo at insulto. Hindi ko po kailangan ng pera nyo, matatag na sabi ni Maya kahit nagbabadya ang labis na panginginig sa kanyang boses. Hindi perang dahilan kung bakit ko siya tinulungan nung gabi na dinala siya dito ng ulan. Tinulungan ko siya dahil tao siya, nangangailangan ng saklolo. Tumingin si Maya kay Alexander, umaasang makita niya sa mga mata nito ang eros na nangako sa kanya sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ngunit si Alexander ay nanatiling tulala at pormal ang muka. Tila ba napakabigat pa ng kanyang isip dahil sa biglaang pagbabalik ng lahat ng kanyang alaala bilang isang makapangyarihang bilyonaryo. Ang tsokolating mga mata na dati puno ng lambing ay tila naging blanko muli. Mabuti pa na umalis na kayo, dugtong ni Maya habang pinapahiran ang kanyang mga luha. Ligtas na siya at nandito ng pamilya niya. Tapos na ang tungkulin ko. Maya, sandali. Hahakbang sanang lalapit si Alexander ngunit hinawakan ng kamay ng dalaga, ngunit mabilis siyang hinawakan sa balikat ng kanyang lolo. Alexander, kailangan na nating bumalik agad sa lungsod. Seryosong wika ng matanda. Akala ng lahat ay patay ka na. May mga traidor sa loob ng kumpanya na nagmaniobra na aksidente mo. Kailangan nating ayusin ang imperyo bago maging huli ang lahat. Tumingin si Alexander kay Maya. May bakas ng pag-alinlangan, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang kanyang totoong buhay. Babalikan kita, Maya. Pangako. Huling salita niya bago sumakay ng helicopter. Nang lumipad ng mga helicopter palayo, naiwan si Maya mag-isa sa gitna ng umiikot na alikabok at hangin. Napaluhod siya sa damuhan at doon ay humagulhol ng walang patid. Ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Si Eros ay isa lamang panaginip at si Alexander Sebastian ng realidad na hindi niya maaabot. Magkaiba sila ng mundo at kailangan niya nang burahin ang pag-ibig na ito bago siya tuluyang mawasak. Sa pagbabalik ni Alexander sa lungsod, mabilis na ginalugan ng balitang kanyang muling pagkabuhay. Ang Eros, na dating nag-iigib ng tubig sa probinsya, ay formal nang umupo muli bilang makapangyarihan at kinatatakutang CEO ng Sebastian Group of Companies. Sa labas, siya ang perpektong bilyonaryo, malamig ang muka, matalas ang isip at walang pakialam sa paligid. Ngunit sa tuwing gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang dambuhalang penthouse, ang tanging hinahanap-hanap ng kanyang puso ay ang simpleng dalaga na nagligtas sa kanya. Araw-araw niyang naaalala ang halik nila ni Maya sa ilalim ng ambon. Sinubukan niya magpadala ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan upang sunduin ang dalaga at dalhin ito sa lungsod upang mabigyan ng marangyang buhay. Ngunit laging bigong kanyang mga utos. Laging tumatanggi si Maya, pinapabalik nitong mga mamahaling regalo at kotse na pinapadala niya. Malinaw ang mensahe ng dalaga. Nais na nitong putulin ang anumang ugnayan sa kanya dahil magkaiba sila ng mundo. Habang nakikipagbuno si Alexander sa pangungulila, hindi niya binitawan ang pag-iimbestiga sa tunay na dahilan ng kanyang aksidente. Isang gabi habang mag-isa niyang sinusuri ang mga kompidensyal na dokumento sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Sebastian Tower, natuklasan niyang isang masamang balak. Ang mga dokumento ng preno ng kanyang sasakyan at ang mga peking pirma sa paglilipat ng shares ng kumpanya ay isang tao lang ang itinuturo, ang kanyang sariling pinsan na si Marco. Akala mo ba iligtas ka na? Dahil lang nakabalik ka sa pwesto mo, Alexander? Isang malamig at mapang-uyam na boses ang biglang narinig ni Alexander mula sa dilim ng pinto ng kanyang opisina.
Pagangat ng kanyang tingin nakita niya si Marco. May hawak itong baril na may silencer at nakatutok ng diretso sa kanyang dibdib. May kasama itong dalawang armadong lalaki. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, Marco. Malamig na sabi ni Alexander, bagamat mabilis na gumagana ang kanyang utak kung paano lalaban. Ikaw ang nagsabotahe sa sasakyan ko. Oo, ako nga! Tumawa ng mapanganib si Marco. Ako na laging nasa ilalim mo. Akala ko tuluyan ka ng ilaman ng bangin. Ngunit nagulat ako nang mabuhay ka pa. Dahil sa isang hampas lupang babae sa probinsya. At ngayon tatapusin ko nang nasimulan ko. Pero bago ka tapatayin, gusto kong malaman mo na hindi ako tanga para pumunta dito ng walang alas. May nilabas na cellphone si Marco at pinakitang isang live video feed. Nalamig ang buong katawan ni Alexander at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Si Maya, nakatali ito sa isang silya, may busalang bibig at umiiyak sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega. May bihag ako, pinsan, pananakot ni Marco na may ngiti na isang demonyo. Ang babae na nagkanlong sayo. Kung hindi ka pipirma ngayon din sa dokumento ng pagsasalin ng lahat ng ari-arian at ng yaman ng pamilyang Sebastian sa pangalan ko. Mamamatay ang babaeng ito. Walang nagawa si Alexander kung hindi sumama sa mga tauhan ni Marco upang matiyak ang kaligtasan ni Maya. Dinala siya ng mga to sa isang abandonado at ang may amag na bodega sa liblib na bahagi sa labas ng lungsod. Pagpasok pa lang ng pinto, ang tanging tumatanglaw sa madilim na paligid ay isang lumang bumbilya na nakabitin sa kisame. Isang tagpong nagpabalik sa alaala ni Alexander nung siya'y nasa ilalim pa ng pangangalaga ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng panganib ang hangin. Sa gitna ng silid, nakita niya si Maya. Nakatali ang mga kamay nito sa likod ng isang kalawanging upuang bakal. May pasa ang gilid ng labi ng dalaga at magulo ang buhok. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Alexander ang kakaibang tapang sa kabila ng mga luha nito. Eros, huwag kang pipirma, patibong ito! Mariing sigaw ni Maya na makita si Alexander na pinapasok ng mga armadong lalaki. Kahit na alam niyang Alexander Sebastian ang pangalan nito, ang pangalang binigay niya sa estranghero pa rin ang lumalabas sa kanyang mga labi sa oras ng takot. Tumahimik ka! Hampas lupa! Galit na sinampal ni Marco si Maya, dahilan upang mayanig ang upuan nito. Marco! Umugong ang boses ni Alexander sa buong bodega. Nagdilim ang kanyang paningin at nanghalit ang kanyang mga mata. Sa puntong yun na walang formal na bilyonaryong si Alexander. Ang lumabas ay ang Eros na natutong magtagahan ng kahoy, magigib ng tubig at handang pumatay, umabatay para sa babaeng nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Oh, dahan-dahan pinsan. Tawa ni Marco habang nilalatag ang mga dokumento sa isang lumang lamesa sa tapat ni Alexander. Pirmahan mo na to. Ang buong Sebastian Group kapalit ng buhay ng babaeng ito. Isang simpleng palitan. Lumapit si Alexander sa mesa, kunwaring kukunin ng ballpen. Ngunit bago pa man mailapat ang dulo nito sa papel, pinakiramdaman niyang distansya ng kamay ni Marco na may hawak ng baril. Sa isang iglap, gamit ang mabilis at lakas na nakuha niya sa isang buwang pagtatrabaho sa bukid. Buong lakas sa sinipa ni Alexander ang kamay ni Marco. Tumalsik ang baril patungo sa madilim na sulok ng bodega. Nagulat si Marco at napahawak sa kanyang nabaling pulso. Atakihin niyo siya! Sigaw nito sa kanyang mga tauhan. Sumugod ang dalawang armadong lalaki. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit kay Alexander, bumasag ang tunog ng nagliliyab ng mga sirena sa labas. Agad na nawasak ang dambuhalang pinto ng bodega nang bumuwal ito dahil sa pagpasok ng isang SWAT van. Pumasok ang mga armadong pulis kasama mga private security na kanina pa pala tinawagan ni Alexander gamit ang isang GPS at silent alarm na nakakabit sa kanyang mamahaling relo bago pa man sila umalis ng Sebastian Tower. Dapa! Pulis ito! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ng mga otoridad. Mabilis na nagkaroon ng kaguluhan, ngunit agad din na nasupil ng mga pulis ang mga tauhan ni Marco. Si Marco naman, habang hawak ang nasaktang kamay, ay tuluyang napaluhod sa semento ng pusasa ng mga opisyal. Hindi na hinintay ni Alexander na matapos ang pag-aresto. Agad siyang tumakbo patungo sa kinaroonan ni Maya. Lumuhod sa harap nito at mabilis na kinalaga ng mga lubid na nakatali sa mga sugatang pulso ng dalaga. Nang tuluyang makalagang mga lubid, hindi na napigilan ni Maya ang sarili. Umagulol siya at sinubsob ang mukha sa malapad na balikat ni Alexander. Mahigpit siya na niyakap ng lalaki. Tila ba sinisiguro, hindi tumuling mawawala pa sa kanya.
Sa kabila ng amoy bawang at lansa ng bodega, ang pamilyar na bango ni Alexander, ang halo ng mamahaling pabango at ang natural na amoy na lalaking minahal niya ang nagpatahimik sa nagwawala niyang puso. Ayos ka lang ba, Maya? Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil sa akin napahamak ka. Paulit-ulit na bulong ni Alexander habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ng dalaga. Baka sa boses ng bilyonaryo ang labis sa takot, isang emosyon na hindi kailanman nakikita ng mga tao sa mundo ng negosyo. Dahan-dahan umiwalay si Maya sa yakap, tinignan niyang mukha ni Alexander. Ayos lang ako, Eros. Usal niya habang pilit nang ngumiti sa kabila ng hapdi ng kanyang pasasalabi. Ngunit nang makita niya sa likod ni Alexander ang mga mamahaling sasakyan ng mga pulis, ang mga bodyguard na nakatayo ng formal at ang karangyaang nakapalibot dito, muling bumalik ang realidad sa kanyang isip. Inalis ni Maya ang mga kamay ni Alexander sa kanyang muka at marahang tumayo. Pero, kailangan ko nang umalis. Tapos ng lahat, Alexander. Ligtas ka na sa kaaway mo. Nahuli na si Marco. Kailangan ko nang bumalik sa probinsya. Bumalik ka na sa mundo mo at babalik na ako sa mundo ko. Hindi, Maya. Hindi ka aalis. Hinarangan siya ni Alexander, mabilis ay hinawakan ng kanyang magkabilang kamay. Alexander, pakiusap. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Hikbi ni Maya habang patuloy na umaagos ang mga luha. Apo ka ng isang bilyonaryo. Kilalang pamilya mo sa buong bansa. Ako, isang hamak na taga-probinsya lang na nagtatanim ng gulay. Pagtatawanan ka ng mga tao sa lipunan. Husgahan nila tayo dahil magkaiba tayo ng estado sa buhay. Tinitigan siya ni Alexander na may matinding determinasyon. Sa harap ng mga pulis, sa harap ng kanyang mga private security, at sa harap na nagliliwanag ng mga ilaw ng mga sasakyan, dahan-dahan na lumuhod si Alexander sa maduming semento ng bodega, sa tapat mismo ni Maya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Alexander, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan! Hindi kumilos si Alexander, sa halip ay may kinapasya sa kanyang busa at inilabas ang isang maliit, simple, at medyo may gasgas na pilak na singsing. Hindi yan gawa sa mamahaling brilyante o ginto. Naalala mo ba to? Tanong ni Alexander, pausang boses. Ito ang singsing na binili ko sa bayan gamit ang unang perang kinita ko sa pagbebenta ng mga inani nating gulay bago pa ako natagpuan ng lolo ko. Tumingal ang bilyonaryo sa dalaga, puno ng pagsusumamong mga mata. Noong nawalang alaala ko, ikaw ang naging mundo ko, Maya. At ngayon bumalik ng lahat ng alaala ko, mas lalo naging malinaw sa akin ang katotohanan. Walang sabi ang lahat ng yaman, kumpanya at bilyon sa bangko ko kung wala ka sa tabi ko. Hindi ko kailangan ng babaeng taga-alta sa syudad. Ang kailangan ko ay ang babaeng nagligtas sa akin noong wala akong anuman. Hinalikan ni Alexander ang likod ng kamay ni Maya. Maya, papayag ka ba na maging asawa ng isang bilyonaryo na habang buhay na magiging alipin ng pag-ibig mo? Nagpatakip sa bibig si Maya, hindi makapaniwala sa lawak ng sakripisyo at pagpapakumbaba ng lalaking nasa harapan niya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tuluyang natunaw na parang kandila sa dilim. Isang taon nang mabilis na lumipas matapos ang madilim na tagpo sa bodegang yon. Ang buhay sa maliit at liblib na baryo ni Maya hindi na katulad ng dati. Ang gumuho at lumang tulay na dati nagpahirap sa kanila at pumutol sa kanilang ugnayan sa lungsod ay tuluyan ng napalitan. Isang dambuhala, matibay at modernong sementadong tulay na ngayon ang nakatayo doon. Isang project na pinatayo at pinondohan na mismo ni Alexander gamit ang sarili niyang yaman. Sa unahan ng tulay ay may nakaukit na gintong plake, tulay ng Maya. Sa tabi ng dating maliit at payak na bahay kubo ni Maya, nakatayo na ngayon ang isang maganda, malawak ngunit simple pa ring rest house. Pinilit ni Maya na wag gibain ang lumang struktura at panatilihin ang malawak na taniman ng mga gulay sa likod bahay dahil doon nagsimulang kanilang kwento. At sa mismong luntiang bakurang iyon, idinaos ang isang napakagandang kasalan sa ilalim ng sikat ng araw. Walang mga marangyang chandelier o ingranding ballroom ng mga mamahaling hotel sa lungsod. Ang paligid ay napapalamutian lamang ng mga sariwang bulaklak at simpleng mga ilaw. Dumalo ang mga simpleng tao sa baryo.
Ang mga barangay tanod na dati nagbabalita kay Maya at ang pinakamahalaga sa lahat, ang Don na lolo ni Alexander. Ang matandang bilyonaryo nakaupo sa unang hanay, may ngiti sa mga labit botong-boto na kay Maya. Natutunan itong mahalin ng dalaga matapos makitang katapatan at busilak na puso nito na hindi kailanman nabibili ng salapi. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na tugtog. Naglakad si Maya sa gitna ng damuhan, nakasuot ng isang simpleng puting trahe de boda na gawa sa lokal na tela. Ngunit lumilitaw ang likas itong kagandahan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Alexander, nakasuot ng formal na barong Tagalog. Habang papalapit ang dalaga, hindi maalis ng bilyonaryong kanyang tingin at may mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata dahil sa labis na kaligayahan. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, humarap sila sa pari upang magpalitan ng kanilang mga panata. Nilabas ni Alexander ang lumang pilak na singsing na galing sa pagbebenta nila ng gulay at sinuot yon sa daliri ni Maya. Ipinangako ko sa iyo noon, sa ilalim ng liwanag ng kandila, sa gitna ng kadiliman ng bagyo, na hindi kita iiwan. Wika ni Alexander, nanginginig ang boses sa emosyon. Ngayong maliwanag ng ating mundo at alam na ng lahat kung sino ako. Asahan mo na lalo kitang mamahalin. Ikaw ang aking tahanan, Maya. Ngumiti si Maya habang dahan-dahan na pumapatak ang luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. Sinuot din niya ang katapat na singsing kay Alexander. Mahal na mahal kita, Eros ko. Aking milyonaryo. Sa ulan man o sa sikat ng araw, magkasama nating itatawid ang ating mga mundo. Sa ngalan ng batas, pinapahayag ko kayo na mag-asawa. Alexander, maaari mo nang halikan ng iyong may bahay. Wika ng pari. Nilapit ni Alexander ang kanyang mukha at ginawad kay Mayang siyang matamis at malalim at malamyos na halik na sumasagisag sa kanilang walang hanggang pag-ibig. Kasabay nun, isang banayad na ambon ang biglang pumatak mula sa langit, hindi bilang tanda ng masamang bagyo, kung hindi bilang isang banal na basbas ng tadhana sa kanilang bagong simula. 5 taon matapos ang kanilang kasal sa probinsya, ang buhay ni Maya at Alexander ay naging isang buhay na patunay ng pag-ibig hindi pumipili ng estado o background. Hindi naging madali ang unang ilang taon ni Maya sa lungsod. Kinailangan niyang mag-adjust sa mga formal na pagtitipon, mga flash ng kamera ng media at mga mapanuring mata ng alta sosyedad. Ngunit sa bawat takbang, sa bawat pagkakamali at sa bawat takot, laging naroon ang mga kamay ni Alexander na nakahawak ng mahigpit sa kanya. Sa tulong ng kanyang biyanan na lolo at ng kanyang sariling talino, napatunayan ni Maya na isang taga-probinsya ay kaya magdala ng rurok ng grasya at dignidad sa mundo ng mga bilyonaryo. Ngunit sa kabila ng karangyaan sa lungsod, may isang tradisyon ng mag-asawang hindi nila binabali. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng gabing natagpuan ni Maya sa Alexander's Iskinita, bumabalik sila sa kanilang rest house sa probinsya. Isang hapon, madilim muli ang kalangitan at nagsisimula ng pumatak ang malalakas na ulan. Nakatayo si Alexander sa malawak na veranda ng kanilang rest house. Formal pa ring tignan sa kanyang simpleng kasuotan habang humihigop ng mainit na kape. Pinagmamasdan niyang sementadong tulay ng Maya. Sa hindi kalayuan na ngayon idinaraanan ng mga sasakyang nagdadala ng kaunlaran sa baryo. Malalim na naman ang iniisip ng bilyonaryo ko. Isang malambing na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon si Alexander at agad na sumilay ang napakatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Maya, suot ang isang simpleng duster, ang kasuotan na mas gustong-gusto ni Alexander kaysa sa mga mamahaling gown nito sa lungsod. Niyakap ni Alexander si Maya mula sa likod at sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Nilalanghap ang pamilyar na bango nito. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Kung hindi dahil sa bagyo, 5 taon na nakakalipas. At kung hindi mo tinake ang risk na kupkupin ng isang duguan at walang alaalang estranghero, baka natuluyan na ako sa tabi ng tambakan ng basura. Kumarap si Maya sa kanya, tinawakan ng kanyang mga pisngi. Ang pilak na singsing na galing sa pagbebenta ng gulay ay kumikinang pa rin sa daliri ng dalaga, katabi ng kanyang mamahaling wedding band. At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ng isang bilyonaryo pala'y marunong ding magsaing sa gatong na kahoy at magigib ng tubig. Nagtawanan silang dalawa, isang tunog na purong kaligayahan. Ngunit may huling sorpresa si Maya para sa kanyang asawa ngayong gabi.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Alexander at binaba ito sa kanyang tiyan na may bahagya ng umbok. Natigilan si Alexander, lalaki ang kanyang mga tsokolating mata at dahan-dahang tumingin sa mukha ng asawa. Maya, ibig bang sabihin nito? Tumango si Maya habang may luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Oo, Alexander, magiging tatay ka na. At kapag pinanganak siya, ikukwento ko sa kanya kung paano kanyang makapangyarihang ama ay naging isang simpleng istangherong nagngangalang Eros na nagdala ng walang hanggang sikat ng araw sa buhay ng isang taga-probinsya. Hindi na nakapagsalita si Alexander sa labis ni emosyon. Binuhat niya si Maya at inikot-ikot to sa tuwa bago ginawad ang isang pinakamataas at pinakamaitim na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Sa labas patuloy ang pagbuhos ng ulan, ngunit sa loob ng kanilang tahanan wala nang bakas ng takot o dilim. Ang ulan na dating nagdala ng panganib ay siya na ngayong saksi sa pinakamagandang regalo ng kanilang tadhana. Isang bagong buhay, isang buong pamilya at isang pag-ibig na hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Dito na po nagtatapos ang kwentong na pag-ibig ni Maya at Alexander. Sana nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon sa bawat isa. Muli po ito'y si Rava TV ang nagsasabing sa bawat pag-ibig, kahit paghiwalayin man si Maya at Alexander ng pagkakataon. Langit at lupa man ang pagitan nila, punuin man ng sakit, luhat mga salitang mapanakit mula sa mundong hindi marunong umunawa. Hindi sila bumitaw sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa layo, hindi natitinag ng pangmamalit at lalong hindi sumusuko sa gitna ng unos. Ito ay patuloy na lumalaban sa katahimikan ng gabi, umaasang balang araw sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, muling pagtatagpuin ang dalawang pusong pinaghiwalay ng tadhana, ngunit hindi kailanman naghiwalay sa damdamin at sa muling pagsikat ng araw, pinatunayan nila sa mundo ng pag-ibig na totoo ay hindi kailanman natalo, hindi kailanman nawala at higit sa lahat, hindi kailanman sumusuko.